In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom, Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, O Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskreba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon nating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito." "Tama po, Guro," wika ng eskriba. "Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip, at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain." Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinagharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagnilayan natin mga Romano Katoliko at sa unang pagbasa sa Isaias, ang Ebanghelyo ngayon, binibigyan din ni Jesus ang dalawang pinakamahalagang utos. Ang pag-ibig sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at lakas, at ang pag-ibig sa kapwa gaya ng sarili. Dito natin makikita ang buod ng ating pananampalataya. Isang buhay na nakasentro sa pag-ibig. Ang tunay na debosyon ay hindi lamang nakikita sa mga panlabas na ritual, kundi sa pusong umibig ng taos at tapat. Ang unang pagbasa mula kay Propeta Oseas ay isang panawagan sa pagbabalik loob. Inilarawan dito na walang hanggang awa ng Diyos sa kanyang bayan na bagamat lumayo ay inaanyayahan niyang bumalik sa kanya. Ang Diyos ay laging handang magpatawad, basta't tayo ay tunay na magsisisi at magbalik loob. Ngayong panahon ng Kwaresma, ito ay isang paalaala para sa ating lahat. Sinusuri natin ang ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa. Naway hindi lamang tayo maging tagapakinig, kundi tunay na tagasunod ng kanyang mga utos. Nagmamahal, nagpapatawad, at naglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, patuloy mo po kaming gabayan ng landas ng kabanalan. Hipuin mo ang aming puso upang lagi naming piliin ang pag-ibig sa iyo at sa aming kapwa. Ipinapanalangin namin ang aming Santo Papa Francisco, si Obispo Jose Bartolo,
at si Padre Vicente Gomez. Pagalingin mo po sila at patatagin sa kanilang misyon. Ipagkaloob mo rin ang kagalingan sa lahat ng may sakit at pagpalain mo ang buong sangkatauhan. Amen. Sa aking pang-araw-araw na buhay, paano ko maipakita ang aking pag-ibig sa Diyos? Mayroon ba ang akong taong nahihirapang mahalin? Paano ko ito matatagumpayan sa biyaya ng Diyos? Ano ang konkretong hakbang na aking gagawin upang mapalalim ang aking pananampalataya ngayong Kwaresma? Ito ang mga gabay na tanong sa aking buhay na dapat kong pagnilayan. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Catechism of the Catholic Church, Section 2083 to 2094. Ang unang utos tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Evangelii Gaudium ni Pope Francis, paanyaya sa misyon ng pagmamahal at awa. Misericorde Vultus, Bowl of Indiction of the Jubilee of Mercy. Ang habag ng Diyos bilang sentro ng ating pananampalataya. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.